Okay? Ayon dito kay Harry Roque, ay gusto raw makipaggira nitong si Romualdez kay Sara Duterte at dito sa mga Duterte, lalo na dito kay President Duterte. Kapal na mukha mo, Romualdez. Kung si Sara Duterte ang gusto mong kagira, babae yan. Kung si President Duterte naman ang gusto mo, matanda na yung mama. At hatak-hatak mo pa yung mga animal na mga kasama mong mga congressman dyan. Sa akin ka kaya makipaggirang animal ka. Pag hindi ko pinitpit yung bayag mong animal ka. Sa akin ka makipaggira. Anyway, pag-usapan po natin yan mamaya-maya lamang. At bago pa lamang mag-init ang ulo ko, ay gusto ko lamang pong batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At sana manawari ay swertihin na po kayo. At sana ay ibaba na sa inyo ng ating Panginoon ang swerteng madalas kong sinasabi para sa inyo. Okay. Bago po yan, yung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. At like na rin po. Ngayon pa lang i-like nyo na. I-share nyo na rin po. Dahil dito ay bakbakan tayo rito. Yun na nga po, ito pong susunod na video mapapanood ninyo. Ayan po yan po yung mga sinasabi ni Harry Roque. At doon nyo na rin po mapapanood yung mga comment ng mga netizen natin. At para po malaman din ninyo yung mga sentimento ng ating mga kababayan. Yun na nga po ang sinasabi ni Harry Roque na gusto nang makipaggira itong si Romualdez dito sa mga Duterte. Ay dalawa lang naman yung Duterte na yan. Ay hindi naman na-involve yan si Pulong Duterte. Na-involve lang dito Sara Duterte at saka itong si President Duterte. Diyan ka makakipaggira, ang tanda-tanda na. Kung si President Duterte ang tinutukoy mo. Kung si Sara Duterte naman, hindi ka lang nakamaya, nagago ka. Nag-aalburuto ka. Paano kang kakamayan ay nakakadiri ka? Gonggong ka. Tapos ayan, may resolution pa kayo dyan mga animal kayo na pinoprotektahan nyo lang ang Kongreso. Anong dapat yung protektahan ng mga animal kayo? Kayo nga ang mga kawatan dyan wala na nagpoprotekta, wala nang kumakalaban sa inyo, mga buwisit kayo Dahil nasa inyo lahat ang kapangyarihan ng mga animal kayo. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo, wala na kayong ginawa dyan ng mga buwaka ng ina ninyo, dyan sa kongreso na yan, ng mga bulok na kongreso na yan, wala na kayong ginawa dyan, kundi ang silipin, kundi ang sarili nyong kapakanan, ang ginagawa ninyo, mga animal kayo. Pero itong ating mga kababayang mahihirap na wala nang makain, hindi ninyo binibigyan ng pansin ng mga buwaka ng ina nyo. Tapos ganyan pa. Kung mag-awayan kayo, magbarilan na lang kayo, huwag nyong idadamay itong mga kababayan ko. Diyan na lang kayo, magbarilan na lang kayo dyan. Gago yata itong ako nito Ano to, bakla? I-share nyo na po ito. Itong video ito. Or either ipadala nyo na ito kay Romualdez at para mapanood niya itong naghahamon sa kanya. Ako ang hamunin mo. Sa akin ka makapaggira. Sa loob ng 10 minuto at pag hindi kita napadapa, hindi ka nalagutan ng hininga sa akin in 10 seconds, pagbabarilin nyo ako. Kahit sino sa inyo dyan ng mga kawatan kayo, nakakadka na kayo Kuha ka ng buwisit kayo. Ang hirap sa inyo, busog na yung bulsa ninyo na mga buwaka ng ina nyo sa kananakaw ng mga buwisit kayo, hindi pa kayo makontento.
Pumunta nga kayo dito sa akin at salaksakan ko ng gold bar yung mga lalamunan ninyo. Pira-pira lang palang pinag-aaway na dyan mga animal kayo. Sa halip na gumawa kayo, tumulong kayo dito sa mga kababayan kong walang makain, dyan ang pinag-aaksayahan nyo ng oras, yung pag-aawayan ninyo dyan ng mga buwaka ng ina nyo. Hindi pa kayo na magkandamatay na mabwisit kayo. Ha? Nakakapanggigil na sa inyo eh. Ay, sinasabi ko pag nandito lang kayo sa harapan ko, pag hindi ko pinitpit yung mga bayag ninyong mga animal kayo. Pag hindi ko kayo nakapon pag nandito lang kayo sa harapan ko, akong barilin ninyo. Matagal na ako naghahamon sa inyo mga buwakan ng ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Pinapasahod na nga lang namin kayong mga buwisit kayo. Pira namin ang nilalamon ninyo. Pag nanakawan nyo pa, yung kabanang bayan, na ito na lagi yung sinasabi ko, habang ginagawa ninyo yan, itong mga marami kong kababayan dito, ang naghihirap, wala nang makain. Tapos kayo, awayan kayo ng awayan dyan? Ang kakapal ng pagmukay na ko. Ito namang si Abante na ito, yung Congressman Abante na yan, na mukhang kohol, hindi mukhang kohol, mukhang bayawak ito. Baka yung apelyido mong Abante na, papalitan ko ng paatras yan. Dahil isa ka ring bulalo. Ha? Isa ka ring banal na aso. Or hindi banal na aso, asong ulol. Kayong mga kumakampi dyan kay Romualdez kayo, mga asong ulol kayo. Wala na kayong ginawa kundi awayan ng awayan. Wala nang katapusan itong awayan na awayan na ganito. Ni wala kayong ginagagawa sa bayan natin. Puro ganyan na lang. Mga kapulisan at mga kasundaluhan, paulit-ulit ko pong panawagan to. Kubkubin nyo na yung Kongreso at saka Senado na yan. Hindi dapat nandyan yung mga yan. Palayasin na yung mga yan nandyan. Walang mga kakwenta-kwenta yan. Tingnan mo. Dahil sa mga pira na yan, dahil sa mga limpak-limpak na pira na yan, ayan, nandyan na. Gumawa lang sila ng resolution na kunwari magpoprotekta sa Kongreso. Mga bugok kayo. Gasgas na yung mga paninyo na yan. Gasgas na. Yung mga style ninyo na yan. Kasi payat na ito si Abante na ito. Kala mo, paano ito? Hindi naman ganyan ang itsura niyan. Palagay ko isa rin siya nakatanggap ng sobre ito. Ang payat-payat na. Oh, ganon din si ano to? Remulla. Nakita niyo sa TV, di ba, kagabi? Ang payat na. Sana nga nakatanggap ng sobre ito. Buha ka ng ano nyo. Wala na kayong ginawa kundi ang awayan ng awayan dyan. Magbarilan na lang kayo dyan. Kayo magbarilan. Huwag nyo nang idaman ito mga kababayan ko. Buwisit kayo. Hindi na kayo nahiya. Lalo na itong mapapanood yung susunod na video. Namnamin nyo itong mga komento ng mga netizen na ito. Kung nakakamatay lang itong mga komento ng mga netizen na ito, malamang matagal na kayo mga patay, mga buwakan ng ano nyo. Buwisit ng mga ito. Babae lang ba ang kaya mong hamunin ng gira? Matanda lang na uugod-ugod na nga si Duterte. Yun lang na sinabi. Nabuksan ninyo yung mga ginastos ninyo. Buksan ninyo yung libro ng mga ginastos ninyo. Diyan na kayo nagsimula ng kagaganyan. Daig mo pa yung bata, Romualdez. Hindi ko alam, hindi ka lang bata. Baliw ka na. Sa akin ka nga humarap.
sisiguraduhin ko sa iyo, uuwi ka sa asawa mo, wala ka ng bayag. Pag hindi kita kinapon ng sagad. Buwak na nga. Sige daw, sa akin nga kayo humarap. Lahat kayo dyan. Magpapatayan talaga kayo dahil sa pira eh. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Wala na kayong ginawa. Wala na kayong nagagawa. Tuloy ang sweldo ninyo. Tuloy ang pangungulimbat nyo. Buwak. Ang sarap. Isa lang kayo sa kun eh. Grabe. Ano nasa utak mo, Romualdez? May utak ka pa ba? Babae lang ba ang kaya mong hamunin ng gira? Matanda lang ba ang kaya mo? Ako ito, isama mo lahat yung mga kaalyado mo. Isama mo lahat ang iyong mga kaalyado dyan tayo sa Lunita. Aber. Lahat kayo humarap sa akin. Lahat kayo magkampi-kampihan, ako lang mag-isa ang haharap sa inyo. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko lang ng 10 seconds. Pag hindi kayo bumalagta sa akin, barilin niyo ako. Pero kahit naman babarilin niyo ako, hindi naman tumatalab yung baril sa akin eh. Basta ginagamitan ng pulbura. Kahit kailan, hindi kanyan. Hindi pa pinapanganak. Yung gagawa ng armas, na special na armas para pumatay sa akin, hindi pa pinapanganak. Para sabihin ko sa inyo. Kung ganyan ang pag-uugali ninyo mga animal kayo, sa akin kayo humarap. Huwag yung matanda, huwag yung babae. Ang kaharapin ninyo. Pag hindi kayo bumulagta lahat sa akin, lahat ng mga kakampi mo, Romualdez, uy! Lahat ng kakampi mo, iharap mo sa akin. Oh. Mga viewers, pasensya na po kayo. At hindi ko po sinasadya dahil yung ganitong pag-iinit na naman ng ulo ko. Paumanhin po ang aking hiling sa inyo doon po sa makapanood ng video ito. At salamat sa patuloy niyong pagtangkilik ng video ito kahit na ganito ang inaasal ko. Pero higit doon, sana mapatawad niyo ako. Ito na po mga kaibigan, mga viewers ko, mga subscriber ko, ito na po yung video nga sinasabi ni Harry Roque, sabay-sabay na po nating panoorin ito. Ito na po. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nila ang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may pino. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbestiga na ICC ang BP Sara. Natakot sila, natatakbo si Tatay Digong, kaya siya naman ang binalingan, kalurking. Kapag nagigipit sa ICC, kumakapit. May message ni House Speaker iyan. Target talaga ni Tambaluslos na ma-wipe out ang mga Duterte. Subukan nyo kantiin at napasukin ang ICC na yan. Makikita nyo hinahanap nyo, makikita nyo galit ng tao. Wag na wag si PRRD dahil kung pwede lang yan, siya pa din ang gusto ng mga tao maging presidente hanggang ngayon. Yung style niya pa din ang gusto at hinahanap ng mga tao. Solid Duterte kami, buong family, isang salita lang ni PRRD at
Inday, lalabas kami. Power is in the people, not rule of law, tambaluslos. Hindi bobo ang 100 million Pilipino. Kung akala mo matatakot mo ang tao, tambaluslos ka na. Kala naman nila matitinag si Dex dyan. Mga nasa likod niyan, tambaluslos and the gang. Kung pwede lang, 100 times bumoto. Paulit-ulit kung iboboto si Tatay Digong. Ayaw talaga tantanan ang mag-amang Duterte. Dahil sumabla ang impeachment kay BP Sara, balik na naman sila sa pagpapapasok ng ICC para makasuhan si PRRD at maidamay na rin si BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nila ang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Parang may pino. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbestiga na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nila ang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Parang may pino. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita ang mga Duterte sa kanya until siyang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker, no? At sa akin naman, hindi naman niya maaalis yun dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palagi namin kasama kahit saan man kami mga kampanya, no? Napakahirap gawin yun dahil ako nga, mas bata ako sa kanila, pagod na pagod ako talaga doon sa kampanya. Mantakin mo sa edad ni PGMA, kasama pa siya kahit saan. So ngayon, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan kaya ang aking tingin, baka mamaya hindi rin masunod ang PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung footage na yan. Kung meron tayong footage, no? Tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng appeals chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam nyo dun sa decision na yon, talagang binatikos ng appellate chamber. Ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako'y umiinit pong ulo ko dyan, talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga dun. Nako, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung anong sabi ng appellate chamber na puro kapalpakan ng OSG na ginawa ron. Kasi alam nyo, to begin with, hindi nila kinwestiyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan Dapat pumayag ang Pilipinas, nagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mga hukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila inargue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala nang karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulan niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututol ang mga Amerikano, napakamakapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? Sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation, bago, para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa appellate tribunal, yung jurisdiksyon ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction, pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, hindi nyo sinabi alam mo talaga, ako naman kasi nasak Kasi talagang palay-panay ang pulong namin dyan.
Ako naman hindi nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino na andyan sa list of counsel ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen na biglang nag-file lang kung ano-ano na dapat ang in-issue lang yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi, ito pong nakakatakot ha, nabasura yung apela ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng Solgen, wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi estado. Ma, narito pa ibang mga komento mula sa mga sumusuporta, natidismaya at mga nagagalit na mga netizen. Kahit magsama-sama pa silang lahat, pula, pink, yellow, mananaig pa rin ng green. Gulo na, gagalaw na, mga galamay. Tuwang-tuwa na si Dilima at tambalos. Sa lahat na naging presidente ng Pilipinas, walang makakatulad sa mga accomplishments at naipagawa ni Tatay Digong at admin niya sa loob ng 6 na taon lamang. Yung isang patunay, ang Build 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 program, hindi na sayang ang pera kasi nakita natin ang ebidensya. I'm very very proud to FPRRD. God bless you always, Tatay Digong. Umaasa kaming sambayanan na may Duterte pa uli sa katauhan ng iyong anak na si Inday Sara Duterte, ang mamuno sa Pilipinas. Habang di pa lubog sa kumunoy ang ating bansa, asa. Okay, sama-sama tayong gumalaw para hindi tayo patuloy na mabudol. We will support Duterte legacy and ready to fight for the right. Nagbalikan sa lahat ng kasamaan. People power is the best. Siya simbolo niyan. Depende na lang kung ano kaya ilatag. Atrasin si Abante. Atras Abante. Politiko na pinagmamalaki ang sarili na makadiyos at may prinsipyo daw. Yeah, right? Hayaan mo sila. Sino ba magiging mukhang tanga at walang silbi? Baka po akala ng HOR, kakabahan ang mga Duterte sa gagawin nila. Gusto kasi ipamukha ng mga yan na wala ng power si PRRD at sila na may hawak ng kapangyarihan. But at the expense of our sovereignty. Wala na namang immunity si PRRD. Wala na ang pumabigil sa kanila na magsampa ng kaso sa husgado natin. Gusto talaga nila idiin si PRRD. Ito yung mga nakaupo sa Kongreso, headed by grabe talaga ang mga walang prinsipyong politiko, ang kakapal ng mukha. Magaling lang gumastos ng pera ng taong bayan. Ngayon, pinagtutulungan na nila ang mga Duterte. Hashtag, we stand PRRD. Protect PRRD. Protect BP Inday Sara. Abante, sana magpakatotoo ka pagkaharap mo si PRRD. Takot ka naman bungol. Mga nga sila, solid Duterte pa din. Subukan nyo lang. Matindi pa sa strike, mangyayari. Kayong mag-ama sa mga mabubuting layunin at sama-sama tayong depensahan ang bansa. Laban sa mga politikong gahaman at mga tulisan sa bansa at mga makabayan nila. Mag-ama, totoong nagmamahal sa Pilipinas at mga Pilipino. Dito natin makikita ang tindig at tayo ng ating Pangulo sa kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Malakas ang Duterte, kahit anong anggulo, malakas sila. Ito ang iniintay ko para sa bayang Pilipinas. Solid ang pera ng bayan sa walang katuturan para lang sa media mileage. Tangina nyo, tuloy nyo nang malaman na kung ano ang mga tunay na kulay at malaman kung sino dapat iboto sa sunod na eleksyon. Hindi naman takot ang dating Pangulo dahil siya mismo ay abogado. At ituloy nyo lang, tingnan namin kung anong maging reaksyon ng mga Kongreso. Kung ipahiya sila ng dating Pangulo, alam naman ng lahat kung ano ang dating Pangulo. Kung makabukas ang bunganga, ayan, walang makapigil sa kanya. Dahil alam niya kung anong ugali na mga kaharapin niya. Alam ko, hindi talaga ito mag-prosper. Alam ng majority congressman na malilintikan sila pagdating ng panahon. Lalo na itong si Abante. Mostly, mga makabayad NPA lang naman yan. Mga front nila. May co-signal si Tambaluslos. At ito naman si Kuting, hindi makontrol mga tao niya. Maliligo sa ihi at ebak ang ICC pag tumapak sa Pinas. Yung lima na yan, sila yung mga makabayan kuno. Natuloy ang makabayan pero nagpapasaklolo sa isang banyagang korte. Kung makabayan kayo, dapat dito sa Pinas at sa isang hukuma ng Pilipinas kayo lumapit. Tuluyan na ba magagamit ang Congress sa infiltrators? Kawawa naman ang Pinas. Only in the Philippines. Atras Abante ang nangyari at totoong House of Traitors ang Congress. We love you BPISD. Ang pagmamahal namin kay PRRD ay katulad din ng pagmamahal namin sa iyo at inyong pamilya. Kayo lang nagpakita na tunay na malasakit sa bansang Pilipinas. Nakikita ko man ang lungkot sa iyong mga mata at nais mong umiyak at maibsan ang dalamhati mo. Nakikita ko naman ang liwanag sa iyong mukha at isang bagong pag-asa. Hashtag, Tindog Inday, Tindog Duterte. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.